Magandang umaga po Pilipinas. Good morning to some parts of the world. Magandang gabi sa parts of the world. Magandang hapon to some parts of the world. Ito na naman po tayo, Nurse Nora Adventures. Nandito po tayo sa ating likod bahay at dito kita ang kabukiran sa aking likuran. Though hindi ko pag-aari yung kabukiran that's actually right across me is para sa aking kapatid, and some parts is mga tsuhin-tsahin. But anyway, magandang umaga po ulit. Ito tayo po yung bumabalik. Katatapos lang naming maglakad ng aking kasama. So we had like half an hour walk. Bumili kami ng pandesal para pa-breakfast sa ating mga manggagawa dito sa bahay. Hindi ko po sila, ang mga workers po is by contract, so hindi ko sila kinakailangan pakainin, pero pinapakain po natin sila kasi lalo na pag gusto nating matapos agad para yung time nila na magluto, mag-prepare ng pagkain is mapupunta na lang sa pagtrabaho nila. Kaya binibigyan na lang po natin sila ng pagkain na breakfast, lunch, dinner. Hindi naman po mahal, depende kung ano papakain nyo. Hindi naman po ito nagpapakain ng steak, hindi naman po gano'n. But anyway, dahil sa kabutihan natin sa kanila, sa ating mga nagtatrabaho dito sa bahay, na-appreciate po nila yon. At maraming mga bagay silang ginagawa na hindi kasali sa kontrata, pero binibigay na nila ng libre. Kapag matapos po ang interior ng bahay, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay na mga nilibre ng mga contractors na ginagawa sa loob ng aking bahay. Kaya it pays to be nice. Most likely may mga pagkakataon na gumawa ka ng kabutihan. Though gumagawa tayo ng kabutihan without expecting anything in return, basta gumagawa lang tayo because that's already our innate nature. Ayun na talaga yung pagkanatura natin. Marami sa atin ng ganyan, na yung natural na yung pagiging matulungin. No, hindi mo kinakailangan maging mayaman para tumulong sa kapwa. Like, you know, pwede kang tumulong in some little ways na pwede mong gawin. But anyway, that's not the point for today. So I'm just saying na dahil sa na-appreciate nila yung kahit konting bagay lang na yon, is mas marami silang naibabalik sa akin na mga magagandang bagay. Bukod sa napakaganda, napakapulido ng kanilang gawa, is marami pa po silang ibinabalik sa ating munting bagay na ginagawa para sa kanila. Again, like I said, I will let you know, I will show you the interior of the house pag medyo partially finished na, at para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Anyway, ang gusto ko lang pong itapik ngayon para sa mga hindi pa po nakakaalam, like me, nung kailan lang po ako talaga nag-US citizen, para bang hindi ko kasi pinapansin yung mag-apply ng US citizenship kasi okay lang naman ako sa green card ko, nakakapagtrabaho naman ako and all that. Lately lang kasi pala, nung na-reach namin mag-asawa when we were already on our 50s, gusto na namin mag-travel like anywhere, anytime. So, ang asawa ko walang problema kasi he's a US citizen. So, ako hindi. Mas maganda pag ang passport mo is a US passport para hindi mo na kinakailangan kumuha pa ng visa, mga hassles ba sa ibang mga bansa. So, anyway, kasi pag Philippine passport ka, there are like lots of countries na kinakailangan mo pang kumuha ng tourist visa. So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kumuha ako ng aking citizenship. So, umuwi ako ng Pilipinas last March. Hindi ko pinapansin na, so, kinakailangan mong pumila doon sa immigration, sa NAIA, na foreign passports, di ba?
So, pumila ako dun sa foreign passports. I don't think na I don't think na mayroong problema kapag pumila ka pa rin sa local because I look local. I'm local. Pinanganak ako ng Pilipinas. Okay. So anyway, pumila ako sa foreign passport. I wasn't looking, hindi ko talaga tinignan kung ano yung itinatak sa passport ko. It's just tinatakan, boom, pasok, labas na, yung ganun. And then, so after 2 months, bumalik ako ng Amerika. And then, another time, na pagbalik ko dito, ngayong November, so it's only 6 months, pagitan. So then, naisip ko, wait a minute, sandali. Kasi nga, pala ko na talaga yung, alam nyo yung magtatagal na pag-stay dito sa Pilipinas. So, doon ko na-realize, wait a minute. Sabi ko, foreign passport ako. Ano pala yung itinanak sa passport ko ng Philippine Immigration? So, doon ko binuksan ang aking passport. At November 4, 2024, ang entry. So, nilagay niya doon na I'm okay until November 4, 2025. So, ibig sabihin na hindi ka magkakaproblema sa iyong visa sa pag-stay mo sa Pilipinas, having a US passport, having an ex-Filipino, ito hindi to apply. I don't think that this is applicable to other nationalities. Ako dahil ang nationality ko Filipino, ang citizenship ko US, so I was given 1 year visa free to stay in the Philippines. And I believe after that, meron ng daily fine kapag wala kang visa. After your visa expires and after few days of grace period for you to get another visa or for you to exit the country. So yun po, para sa kaalaman ng lahat, sa mga ex-Filipino, most often than not, is binibigyan po tayo ng 1 year free visa dito po sa Pilipinas. At yun lang po kasi yung experience ko. And then, nag-research ako, sabi na pwede mong extend, pwede kang pumunta sa Department of Immigration para i-extend nila for a fee, or you can get out of the country and come back. So, what do you call this? So far, hanggang dun pa lang po yung experience ko. Na upon entry for an ex-Filipino citizen is you'll be given 1 year, and itatanim ko yan talaga sa likod, kaya you'll be given 1 year visa free. So sa mga hindi pa po nakakaalam, yun naman pong mga nakakaalam na at meron ng experience ng mag-stay more than 1 year or more than the visa given to you, please comment below kasi para naman po malaman namin na hindi pa po nakakaalam. Again, ang sinasabi ko lang po is yung alam ko dahil naranasan ko. Hindi po ako pwedeng magmagaling dahil hindi po ako nag-aral ng mga bagay-bagay ng mga ganyan. So may mga nagko-comment na nagsasabi na wala kang alam, very elementary ang sinasabi mo. Opo, very elementary lang po ang sinasabi ko kasi po kung ano lang po yung na-experience ko. At marami rin po ang very elementary din lang ang knowledge sa atin. Hindi po lahat expert na kagaya ng iba na maraming alam, nag-aral na pagiging lawyer, sa mga nagsusubscribe na mga nagsasabi sa akin na boring ang mga sinasabi mo, mga ganyan-ganyan. Pasensya na po. Ito po kasi is para sa mga baguhan lang na kagaya ko na na-experience ko ang mga bagay po na sinasabi ko. Hindi ako pwedeng magmarunong ng mga ibang mga bagay kasi hindi ko pa po ito nasusubukan or hindi ko pa siya na-experience. So, yun po. Yun lang po ang masasabi ko. So, for an ex-Filipino US citizen, most often than not, you will be given 1 year visa-free to stay in the Philippines. I have made my research na what happens after that. Kaya lang mas gusto ko po na maranasan ko talaga or yung nararanasan ko ang pwede ko lang ibigay as an example dito sa aking vlog. Kaya I appreciate po kung sinong nakaranas
ng after 1 year of free visa, ano pong ginawa nyo, please comment below para nang sa ganun is matuto po tayong lahat. So maraming salamat po at itutuloy na po natin. Actually nagising ako kanina ng alas 4 ng madaling araw. Ako po ay nagtanim na ng aking anthurium at I will show you after the end of this video. I will idadagdag ko yung pagtanim ko ng anthurium or papakita ko sa inyo ang aking itinanim. Mahilig akong magtanim-tanim. I will show you also the vegetables kasi maraming nagsasabi na yes, kahit maliit lang na bahay at may vegetable area na pwedeng pagtamnan, which right now hindi pa po kasi ako pwedeng magplano ng aking vegetable patch, pero I was planning to do it on the rooftop. I'm planning to do a rooftop vegetable garden. Right now kasi hindi pa tapos ang aming fencing dito sa bahay. Kaya hindi pa ako makapag-go talaga ng aking pagtatamnan ng vegetable. Though, sa kaalaman ng lahat, pag makita nyo ang aking mga posts sa Facebook, you would see that I do a lot of vegetable gardening doon po sa aking bakuran sa New Jersey. Kaya mahilig pa ako magtanim. But right now, I can show you kung ano yung mga naitanim ko na, and sa mga plantito, you're going to appreciate. So we are going to see it now. So ito po ang mga naitanim na natin since nandito tayo nung November 4. We have like roses na naitanim. We have different varieties of orchids. Ayan, iba pong orchid yan. Kinuha natin from different sources. Ayan, may white, may purple. Actually, natanggal na yung orange. Meron tayong yellow. Meron tayong mga roses dito. Bumili ako ng red rose. Itatanim natin to together with the grapes. Grapes cutting na ating itatanim. So, yan. Opo, punta tayo sa mga konting vegetable na naitanim ko. Again, like I said, hindi ako pwedeng magtanim ng marami kasi hindi pa tapos ang fencing ng bahay. At ito idudumugin ng mga chicken. Ito po. Itong ating kamatis na wala pang 1 month to deal yan, no? Parang mga 3 weeks pa lang siguro to. At ayan, nakita nyo na nagbubulaklak na. Ayan. Ito yung ating tinanim na kamatis at sili. Alam niyo po, para sa kalaman ng lahat, pag nandito na kayo sa Pilipinas, magtanim kayo ng maraming sili kasi mahal ang sili. Kahit yung green sili o yung siling labuyo o siling Taiwan, mahal po. Kaya ayan. So then we can go to the yung anthurium na tinanong ko kanina madaling araw. Ayan, nagtanim na rin po tayo ng anong piyas sa Tagalog, Delia? Kamyas. Nagtanim na rin po tayo ng kamyas. Maganda po yan para meron tayong sariling pagkukunan ng ating pangasim. Sampalok, sinigang. Ayan, may mga different varieties din po tayo ng snake plants. Iayos natin to sa may bakod later on. Different variety ng snake po yan, snake plant. At sabi niyang ni Google at ibang mga websites na snake plant is maganda para daw, takot daw ang mga ahas yan. So, alam nyo naman kapag tayo nandito sa kabukiran, ayan po, malaking kawayan sa tabi ng bahay, is tendencies may mga ahas. So, kailangan magtanim tayo ng maraming snake plants para hindi makapasok ang ahas. And, of course, kailangan manatiling malinis. Kaya talagang nagpatambak po ako ng nagpatambak dito. So, let's go and see the anthurium na plinant ko kaninang madaling araw. Yan. So, ito po. So, ang gaganda ng kulay. Yan. Yan. Kakaiba po yung mga kulay na. Yan yung regular na red. Pero ito. Parang may pagka-purplish. Combination ng purple at red. Yan yung regular color.
This is a different variety. And that's a different variety. Ayan po yung mga binili nating grapes kahapon. Tatanim po natin dito sa likod. Pag matanggal na tong mga scaffoldings na mga to. Ayan, marami pa tayong na itanim na doon sa kabilang part ng bahay. Mga lemon and calamansi.